Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kasama dito sa Buhay Sari-Sari, BSS TV, kung saan pag-uusapan natin ang mga isyung may direktang epekto sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang mainit na sensitibong paksa habang abalang ating mga senador sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Habang pinag-uusapan ng mga rules, proseso at patakaran sa Senado, ano naman ang nangyari sa ibang mahalagang usapin ng bayan? Natatabunan na ba ang mga importanteng batas na kailangang ipasa ng Kongreso at Senado? Sa gitna ng mga ingay, bangayan at political drama, may mga isyu bang hindi napapansin ng publiko? Hindi natin layunin dito na basta mag-akusa. Hindi natin sinasabing may tiyak na sabuatan kung walang malinaw na ebidensya. Pero bilang mamayan, may karapatan tayong magtanong, magsuri at magbantay. Dahil sa politika minsan, ang pinakamaingay na isyu ang kumukuha ng atensyon ng lahat. Pero hindi ibig sabihin na yun na lang ang dapat bantayan. Unang-una, malinaw po ang impeachment ay seryosong proseso, bahagi ito ng pananagutan sa ilalim ng ating demokrasya. Kapag may mabigat na paratang laban sa isang mataas na opisyal, karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Pero ang tanong, habang abalang Senado, Kongreso, media at publiko sa impeachment, kumusta naman kaya ibang trabaho ng pamahalaan? Kumusta ang mga panukalang batas para sa murang bilihin? Kumusta ang mga batas para sa trabaho at kabuhayan? Kumusta ang suporta sa agrikultura? Kumusta ang serbisyong pangkalusugan? Kumusta ang edukasyon? Kumusta ang mga guro? Kumusta ang mga ordinaryong Pilipino na araw-araw pa rin humaharap sa mahal na pagkain, pamasahe, kuryente, gamot at iba pang mga gastusin? Dito pumapasok ang mas malalim na usapan. Hindi porket mahalaga ang impeachment ay pwede nang malimutan ang iba pang tungkulin ng gobyerno. Ang Senado at Kongreso ay hindi lamang lugar ng mga political battle. Sila ang gumagawa ng batas para sa bayan. Sila ang dapat magpanukala, magdebate at magpasa ng mga batas na tutugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayan. Kung kaya ang buong atensyon ng bansa ay napupunta lamang sa isang malaking isyong pampolitika, may panganib na ang ibang mahalagang panukala ay hindi na nababantayan. At kapag hindi nababantayan ng publiko, mas madaling makalusot ang mga bagay na hindi dapat makalusot. Mas madaling maantala ang mga batas na kailangan ng sanang aksyonan. Mas madaling makalimutan ng mga sektor na matagal na naghihintay ng tulong. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa Buhay Sari-Sari BSS TV, pakihit muna ng subscribe at follow button para lagi kang updated sa mga tapatan at totoong usapan ukol sa ating komunidad. Salamat po at balik tayo sa usapan. Na halimbawa ng isyong hindi dapat natatabunan ay ang kalagayan ng ating mga guro. Hanggang ngayon, marami sa ating mga guro ang nagtay pa rin ng makabuluhang dagdag sahod. Hindi lamang maliit na adjustment, hindi lamang pangako, hindi lamang paulit-ulit na pag-aralan. Ang hinihingi nila ay sahod na mas tugma sa bigat ng kanilang trabaho, responsibilidad at kontribusyon sa bayan. Araw-araw ang mga guro ang humarap sa mga bata. Sila ang naghahanda ng lesson plan, sila ang gumagawa ng report, sila ang nagsumasalo sa remedial classes, classroom management, at kung minsan pati problema ng estudyante sa bahay ay sila pa rin ang umaalalay. Marami sa kanila ang gumagamit pa rin ng sariling pera para sa classroom materials. May bumibili ng bond paper, may nagpapaprint, may nag-aambag para sa mga gamit ang mga bata. May gumagawa ng paraan kahit kulang ang pasilidad. Pero kapag pag-usapan sahod na, bakit parang laging nahuhuli ang guro? Bakit tuwing ang okasyon, tinatawag na natin silang bayani, pero ang usapan sa sweldo, benepisyo at working condition, parang hindi sapat ang aksyon. Hindi sapat na palakpakan ang mga guro
tuwing Teacher's Day. Hindi sapat na magbigay ng certificate, bulaklak o simpleng programa kung araw-araw na buhay ay hirap pa rin silang pagkasahin ang sahod sa pagkain, pamasahe, kuryente, renta, tuition ng sariling anak at iba pang mga pangangailangan. Kung tunay nating pinapahalagan ang edukasyon, dapat pinahahalagahan din natin ang mga guro. Dahil paano natin itataas ang kalidad ng edukasyon kung ang mismong mga guro ay pagod, kulang ang suporta at hirap sa kabuhayan? Paano natin masabing mahalaga ang kinabukasan ng kabataan kung ang mga taong humuhubog sa kanila ay hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala sa pamamagitan ng makatarungang sahod? Kaya habang pinag-uusapan ang impeachment, dapat sabay nating itanong ano ang nangyayari sa dagdag sahod ng mga guro. Nasaan na ang mga panukalang batas na para sa mas maayos na benepisyo ng mga guro? Nasaan na ang malinaw na plano para sa classroom shortage? Nasaan na ang solusyon sa kakulangan ng gamit, pasilidad at suporta sa mga paaralan? Nasaan ang konkretong tugon sa learning crisis? Ang mga usaping hindi dapat natatabunan ng ingay sa politika. Ngayon, pag-usapan natin ang mas sensitibong tanong. Posible bang may mga tao na kinabang kapag nililipat ang atensyon ng publiko? Hindi natin sinasabing may tiyak na may makapangyarihang tao na gumagalaw sa likod ng lahat ng ito. Hindi tayo dapat basta magbato ng paratang kung wala tayong hawak ng malinaw na ebidensya. Pero bilang mamamayan, hindi masamang magtanong. Sino ang nakikinabang kapag abala ang lahat sa impeachment? Ano ang panukalang batas na hindi napapag-usapan? May mga desisyon bang ipinapasa habang ang publiko ay nakatingin sa ibang direksyon? May mga budget item ba, proyekto o polisiya na dapat masusing binabantayan pero hindi napapansin dahil natatabunan ng political drama? Sa ganitong panahon, kailangan ang maging mapanuri ang mamamayan. Hindi sapat na makinig lamang sa pinakamaingay na balita. Kailangan nating tanungin, ano ang hindi nila masyadong pinag-uusapan? Dahil minsan ang pinakamahalagang balita ay hindi yung pinakamaingay. Minsan ang tunay na dapat bantayan ay yung tahimik na nangyayari sa likod ng malaking kontrobersiya. Habang tutok ang lahat sa impeachment, dapat bantayan din natin ang mga presyo ng pagkain. Dapat bantayan ang trabaho. Dapat bantayan ang sahod, dapat bantayan ang edukasyon, dapat bantayan ang kalusugan, dapat bantayan ang seguridad, dapat bantayan ang budget ng gobyerno. At higit sa lahat, dapat bantayan ang mga pangakong paulit-ulit nang ibinibigay sa ordinaryong mamayan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nararamdaman. Ang impeachment ay isang usapin ng pananagutan. Pero ang dagdag sahod sa mga guro, murang bilihin, trabaho, edukasyon at serbisyong publiko ay usapin din ng pananagutan. Hindi pwedeng ang gobyerno ay mahusay lamang kapag may political showdown. Hindi pwedeng mabilis lamang kapag may bangayan. Hindi pwedeng aktibo lamang kapag may mga kontrobersya. Ang tunay na sukatan ng serbisyo publiko ay kung paano nila tinutugunan ang pang-araw-araw na problema ng mamamayan. Ang ordinaryong Pilipino, hindi naman araw-araw impeachment ang iniisip. Ang iniisip niya ay ang pambili may pambili ba ng bigas? May pamasahe ba bukas? May gamot ba si nanay? May baon ba ang anak? May trabaho ba? May dagdag sahod ba? O may pag-asa pa ba? Kaya dapat ang mga mambabata sa abang ginagawa ang kanilang tungkulin sa impeachment ay hindi dapat nakalimot sa mas malawak na tungkulin nila sa bayan. Kung kaya nilang pag-usapan ang proseso, rules and technicalities at political strategy, dapat kaya rin nilang pag-usapan ang sahod ng guro, trabaho ng manggagawa, presyo ng bili, at kalagayan ng mahihirap. Hindi dapat mamili ang gobyerno kung alin lang ang aasikasuhin. Ang kanilang mandato na maglingkod sa buong bayan. Kaya sa ating mga kababayan, huwag tayong maging manunood lamang, maging mapanuri tayo. Kapag may malaking issue sa politika, panoorin natin at pag-aralan natin. Pero huwag natin kalimutan ang ibang usapin. Tanungin natin ang ating mga senador at kongresista. Ano na ang ginagawa ninyo para sa dagdag sahod ng mga guro?
Ano na ang ginagawa ninyo para sa mga murang bilihin? Ano na ang ginagawa ninyo sa para sa mga trabaho? Ano na ang ginagawa ninyo para sa edukasyon? Ano na ang ginagawa ninyo para sa ordinaryong Pilipino? Dahil ang tunay na demokrasya ay hindi lamang tungkol sa impeachment. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatanggal o pagtatanggol ng isang opisyal. Ang tunay na demokrasya ay tungkol sa pananagutan sa buong pamahalaan ng taong bayan. At ang taong bayan, hindi dapat madaling malihis ang atensyon. Sa huli, malinaw ang punto natin. Bantayan natin ang impeachment dahil mahalaga ang pananagutan. Pero wag nating hayaang matabunan ang iba pang mahalagang isyu ng bayan. Wag nating kalimutan ang mga guro naghihintay ng makabuluhang dagdag sahod. Wag nating kalimutan ang mga manggagawang hirap sa araw-araw. Wag nating kalimutan ang mga pamilyang nagtitipid sa pagkain. At wag nating kalimutan ang mga batang nangangailangan ng mas maayos na edukasyon. At wag nating kalimutan habang nagbabangayan ang mga nasa itaas, ang ordinaryong Pilipino ay patuloy na lumalaban sa buhay. Kaya ang tanong ko sa inyo, sa gitna ng impeachment at ingay sa politika, ano ang tingin ninyo sa mga importanteng issue na natatabunan ngayon? Ilagay ninyo sa comment section ang inyong saloobin. Mag-usap tayo ng mahinahon, matalino at may malasakit sa bayan. Ako po ang inyong kasama sa Buhay Sari-Sari BSS TV. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod na tapatan at totoong usapan. Mabuhay ang mapanuring Pilipino.